Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang lola ko, si Lola Remedios, ay isang matanda na taga-Capiz. Kilala ang Capiz sa mga aswang. Alam niyo yon, pero hindi ko akalain na ang pamilya namin ay magiging biktima ng isang kakaibang sumpa. Bata pa lang ako, palagi nang may isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Lola. Kahoy na kahoy, may mga ukit na hindi ko maintindihan, at may padlock na kalawangin. Sabi ni Lola, "Apo, itong kahon na ito ay huwag niyong bubuksan hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng aking anak." 3 anak si Lola Remedios, ang nanay ko, si Aling Nena, ang tito ko, si Tito Ben, at ang tita ko, si Tita Esther. Lahat sila ay matatanda na rin, at hindi ko gaanong inisip ang ibig sabihin ng Lola. Para sa akin, isa lang yung luma at kakaibang bilin ng isang matanda. Lumipas ang mga taon. Una, si Tito Ben ang namatay sa sakit sa puso. Pagkalipas ng 2 taon, si Tita Esther naman ang pumanaw sa isang aksidente sa bus pauwi galing Maynila. At noong nakaraang taon lang, namatay ang nanay ko, si Aling Nena, sa katandaan. Ako na lang ang naiwan sa bahay nila Lola Remedios, kasama ang pinsan ko, si Mario. Ako na ang nag-aalaga sa bahay at sa mga naiwan ni Lola. Nagtatrabaho ako bilang isang delivery rider sa Iloilo City, at si Mario naman ay nag-aaral sa kolehiyo. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kwarto ni Lola, nakita ko ulit ang kahon. Ang kahon na hindi dapat buksan hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng kanyang anak. At ngayon, lahat na sila ay wala na. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ito na ba yon? Ito na ba ang oras para buksan ang kahon? At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang kahon na yon, na puno ng misteryo, ay tila may sariling buhay. Ang kakaibang bilin ni Lola ay biglang nagkaroon ng bigat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Tinawagan ko agad si Mario. "Mario, kailangan mong umuwi ngayon." Nakita ko ang kahon ni Lola. "Anong kahon, Kuya Benjo? Yung luma na yon? Bakit? May nahanap ka?" Yung kahon na hindi dapat buksan hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng anak ni Lola. Patay na sila lahat, Mario. Lahat. Teka, kuya, seryoso ka ba? Baka naman kung ano lang yan. Alam mo naman si Lola, mahilig sa mga kwentong ganyan. Hindi, Mario. Iba ang pakiramdam ko. Kailangan nating tingnan. Pakiramdam ko may kailangan tayong gawin. Sige, kuya. Pauwi na ako. Kinakabahan ako bigla. Sana ayos lang tayo. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Nang dumating si Mario, magkasama naming tiningnan ang kahon. Ang kalawangin na padlock ay tila matibay pa rin. Sinubukan naming basagin, sinubukan naming buksan gamit ang iba't ibang susi, pero wala. Hindi ito mabuksan. Hanggang sa napansin ko ang isang maliit na ukit sa gilid ng kahon, isang simbolo na tila isang nakabaligtad na tatsulok. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na kailangan kong idikit ang aking hinlalaki sa ukit na yon. Pagkadikit ko ng aking hinlalaki, biglang umilaw ang ukit. Hindi matindi, parang mahinang pulso lang. At doon, biglang bumukas ang padlock. Isang malamig na simoy ng hangin ang lumabas mula sa loob ng kahon. Unti-unti kong binuksan ang kahon. Sa loob, mayroong isang lumang libro na nakabalot sa isang tela na kulay abo, at isang tuyong bulaklak na tila isang sampagita. Hindi ko maintindihan ang mga sulat sa libro. Parang lumang alpabetong baybayin, pero may kakaibang mga simbolo. Habang binubuklat ko ang libro, may isang pahina na tila nagliliwanag. Kuya, anong ibig sabihin yan? Tanong ni Mario, nanginginig ang boses. Hindi ko alam, Mario. Pero may kakaiba sa pakiramdam ko. Baka may sumpa yan, kuya.
Alam mo naman si Lola, mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Pero bakit niya ipinabilin na huwag bubuksan hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng kanyang anak? Bakit napakahalaga nito? Kuya, tingnan mo. Gumagalaw ang mga sulat sa pahina. Totoo nga. Ang mga sulat sa pahina ay tila umuusok at nagbabago ng hugis. Naging parang mga anino na sumasayaw. Sa gitna ng pahina, biglang lumitaw ang isang larawan. Isang larawan ni Lola Remedios, ngunit hindi ang Lola na kilala ko. Mas bata siya, at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. At sa likod niya, nakatayo ang isang figura na may mahahabang kuko at matatalas na ngipin. Hindi ito tao. Ito ay isang aswang. Biglang bumigat ang pakiramdam ko, parang may humihigop ng lakas ko. Ang bulaklak na sampagita sa kahon ay biglang naging abo. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang buong katawan. Si Mario ay nasa tabi ko, nakatulala. Mario, anong nangyari? Kuya, nakita ko siya. Sa dilim. Tumingin siya sa akin. Sa may bintana. Sino? Sino ang nakita mo? Yung nasa likod ni Lola sa larawan. Yung aswang. Nandoon pa rin siya, kuya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Ano ang ibig mong sabihin, Mario? Patay na si Lola. Hindi si Lola, kuya. Yung kasama ni Lola. Ang aswang. At mukhang gutom na gutom siya. Mula noon, hindi na kami naging payapa sa bahay. Tuwing gabi, may naririnig kaming nagtatago sa labas, mga kaluskos, mga bulong. Naramdaman namin ang presensya ng isang bagay na nakatago sa dilim, naghihintay lang ng pagkakataon. Ang kahon ay nanatiling bukas, at ang libro ay nanatiling nakabukas sa pahina ng aswang. Hindi namin alam kung paano ito isasara, o kung paano namin matatakasan ang sumpang ito na ipinasa ni Lola Remedios. Ang isang simpleng bilin ay nauwi sa isang bangungot na gising. Ang sumpa ni Lola Remedios, o ang sumpa ng aswang na kasama niya, ay tila hindi na matatakasan. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.